Kapag ito talaga yung niluto mong ulam, talaga namang mapapalaban ka sa kanin. Hi guys, tara na at samahan nyo ako magluto ng ginataang gulay. Pero bago ako mag-umpisa magluto, bumaba muna ako dito sa may basement parking para pumunta dito sa may mailbox. Medyo madilim nga dito sa part na ito, kaya naman medyo malabo yung kuha ng camera ko dito. Bali, kinuha ko lang dito yung in-order ko sa Shopee na pangregalo ko sa aking friend. Eto, pabalik na ako ng bahay. Yung carton nga pala nito ay tinanggal ko na at itinapon ko na rin sa basurahan para hindi naman dagdag kalat dito sa bahay. Fragile nga rin pala ito, kaya medyo kinakabahan. Pero mukhang okay naman siya kasi napaka-secure naman ng pagkakapacking ng seller na in-order. Minsan, nakakatakot din, diba? Kasi sa mga courier, diba, kadalasan tinatapon-tapon lang nila yung mga parcel. See guys. Good. So far, okay na okay naman yung aking na-receive na items kasi wala naman siyang damage and wala naman siyang basag. Naman eto, mag-umpisa na tayo magluto. Ang una kong hihiwain dito yung aking gagamiting kalabasa. Nahiwa ko na rin pala itong aking gagamiting green beans. So, bago ko to lutuin, hinugasan ko muna itong mga kalabasa ng isang beses lang. Okay na yung lahat. Nahiwa ko na rin, nakahanda na rin yung aking mga gagamiting sangkap. Kaya naman mag-umpisa na tayo magluto dito. Binuksan ko na yung kalan. Isinet ko lang ito sa mahinang apoy lamang. Naglagay na rin ako dito ng saktong mantika lang at una kong ang ginisa dito yung mga bawang. At sunod ko namang inilagay agad-agad itong sibuyas at saka isinama ko na rin itong luya para magisa-gisa ako ito ng kaunti. Alam nyo ba, habang hinahalo ko to, sobrang bango talaga. Perfect yung amoy talaga. At nung medyo magisa-gisa ko na nga itong kalabasa, inilagay ko na rin pala dito yung 200 ml ng pure coconut milk. Nagay din ako dito ng kalahating tasa ng tubig. Pagkatapos, nilagyan ko ito ng maliliit na hipon. Alam nyo ba na kapag nagluluto kayo, lagyan nyo ng maliliit na hipon kasi napakalasa talaga nito sa gulay. Pagkatapos yan ay tinaklubon ko muna para lumampot yung ating kalabasa. Medyo malambot na nga po yung kalabasa, kaya naman inilagay ko na dito yung aking isasahog na hipon. Isunod ko na rin po ilagay dito yung mga beans kasi mabilis na lang din naman itong maluto. Para naman medyo may konting anghang, naglagay na rin ako dito ng 2 pirasong sili. Pero ito naman ay optional lang din naman. Kung may bata kayo kasamang kakain, ay wag yun na pong lagyan ng sili. Ito na, luto na yung ating napakasarap na ulam. Kapag ganito talaga yung ulam, talaga namang mapapalabon ka sa kanin. Kaya naman ano pa hinihintay mo, magluto ka na rin ng ganito. Sobrang sarap talaga. Na kahit sino magugustuhan talaga to.